China, mga sangkay, kinakabahan ba ngayon sa alyansa ng Pilipinas at Japan? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Medyo seryoso yung ating pag-uusapan ngayon dahil ito ay patungkol po sa malaking gulo na kinakaharap ngayon ng Pilipinas, Japan at itong China, syempre, no? At isa po ito sa mga pandaigdigang balita ngayon, mga sangkay, no? Itong China kasi, nag-aalboruto. Tinututulan daw po itong hakbang ngayon ng Pilipinas at Japan para po sa isang pang-militar na depensa sa kapwa border. Ngayon, mga sangkay, ang China ay nagsalita na. Pag-usapan po natin yan, guys. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Ngayon, ito na nga po, guys, ang ganap, no? Ayon po kasi sa balita, planong maritime border negotiations sa pagitan ng Pilipinas at Japan tinutulan ng China. So ano nga ba ang mayroon dyan? Bakit ayaw ng China? Mariing tinutulan ng China ang planong maritime border negotiations ng Pilipinas at Japan. Giit ng Beijing, iligal at walang bisa ang naturang usapan. Ang nagtataka ako dyan, mga sangkay, bakit nangingialam ang China sa atin at sa Japan? Bakit? Ano ba, probinsya ba nila yung Japan? Probinsya ba nila ang Pilipinas? Anak ng toko itong China, feeling superior sa lahat. Naman guys na ang China naman talaga, ang umaangat yung ekonomiya nila ngayon. Pero, bansa nila yon. Good. Masaya tayo, kapwa Asyano, lumalago ang bansa. Nakakainggit nga kasi Pilipinas, bagsak pa rin kasi inuuna yung politika bago po palaguin ang Pilipinas. Diba? Kaya ang bagal po ng usad natin. Pero ayun na nga, ang Pilipinas ay hindi po probinsya ng China. Ganun din po ang Japan. Hindi probinsya ang Japan ng China. Bakit lahat ng aksyon ng Pilipinas at Japan pinapakialaman nila? Well, isa sa kinakatakot ngayon ng China ay ang Japan. Alam nila na ang Japan ngayon ay nag-e-expand pagdating po sa pwersang militar. Malala to, mga sangkay. Kasi alam po natin, yung Japan, ito yung isa sa pinakamalaking trauma ng China. Takot sila dyan. Kasi ang Japan hindi nagpapaalam kung atake. Magugulat ka na lang, aatakihin ka na. Malapit lang ang Japan at saka China. Nauna nang inanunsyo ng dalawang bansa ang pagsimula ng formal na pag-uusap para tukuyin ang hangganan ng kanilang exclusive economic zones at continental shelves. Matagal nang inaangkin ng China ang bahagi ng exclusive economic zone at continental shelves sa mga katubigan sa silangan ng Taiwan na sakop ng planong negosasyon negosasyon. Samantala, muling pinagtibay ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang maritime partnership sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard at US Embassy ang pagpalakas ng maritime patrols at iba pang hakbang para maprotektahan ang sovereign rights ng Pilipinas sa karagatan. Actually, okay itong ginagawa ng Pilipinas, no? Kasi kapwa Asyano. Ako, hindi nga ako agree sa Amerika, pero no choice tayo kasi sila yung andyan eh. Pero itong Japan, South Korea, India, yan. Mga kapwa po natin yan Asian eh. Diba? Plus Amerika pa. Pero yung kinakatakot talaga ngayon ng Japan, ng China, itong Japan, hindi po US. Kasi yung Japan malapit lang eh. Isang ano lang yan, palipad lang, andun na eh.
Ngayon, ito ang nangyari kasi mga sangkay. Binalita po ito, no? Maging sa ibang mga bansa. A pledge to bolster security and economic cooperation as leaders of the Philippines and Japan meet for talks in Tokyo. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi and Philippine President Ferdinand Marcos Jr. held a press conference about 2 hours ago where they reaffirmed their commitment to bolstering maritime security and negotiate an intelligence sharing agreement. So, dito pa lang nayanig na po yung China. Ms. Takaichi said it is crucial for the countries to work closer together for, I quote, an evolved, free and open Indo-Pacific. Mr. Marcos also pledged to ensure seas remain open, secure, and governed by rules and not by force. The visit also saw the two countries elevating diplomatic ties to a comprehensive strategic partnership, coinciding with the 70th anniversary of the normalization of their relations. Isipin nyo mga sangkay, di ba? Yung Japan at Pilipinas, magkaaway naman to dati. Pero ngayon, sanggang dikit. And for the latest, we're joined by CNA's senior correspondent Michio Ishida live from Tokyo. Now, Michio, defense is high on the agenda during the talks today, but how exactly are both sides looking to boost these ties? Mukhang malalim talaga yung pinag-usapan, no? Well, if you recall, Japan has eased its transfer of defense arms in April. And before that, defense equipment was restricted to finished products for rescue, transport, warnings, surveillance, and minesweeping. And on the back of such restrictions, Japan has supplied the Philippines with a coastal and air surveillance radar systems, rigid-hulled inflammable boat, and this year, Japan has set aside a budget before easing restrictions of the construction of boathouses and slipways for boats for the Philippines. Grabe. And now, Japan can transfer lethal equipment. Yun. The Philippines has been keen to acquire Japan's second-hand Abukuma-class destroyer, and that was expressed during their talks with the defense minister, Shinjiro Koizumi. Prime Minister Takaichi agreed to accelerate talks to possibly realize the handover, given the severe security environment. Earlier, Australia has become Japan's first major defense equipment customer, assigning to acquire Japan's Mogami-type frigate. Another major defense agreement between President Marcos Jr. and Ms. Takaichi is to start discussion on GSOMIA, or the General Security of Military Information. It's an agreement which Japan has so far with its only ally, the United States, and with other like-minded nations such as Australia and... Grabe, no? Kasi ang Japan ngayon, nag-ano na talaga sila, nag-expand. Dati kasi bawal yan, eh. Diba? Since World War II, nung natalo po sila ng Amerika, pinagbawalan po sila na gawin ito, yung pag-expand ng kanilang ng military. Pati military equipment, bawal. Magpalakas, hanggang dyan lang kayo. Bawal din sila mangialam ngayon sa iba't ibang mga bansa. Pero ngayon, ito na. O pwede na, mga sangkay. Nakita nyo naman, no? Yung military nila ngayon, pati yung military weapons, nag-expand. Sabi ko nga mga sangkay, minsan nagiging biruan namin yan, eh. Paano kaya mga sangkay paano kaya yung Japan, no, pag nagkagera na, kasi syempre isa sila sa mga high-tech, 'di ba? Bago pa yung China, may Japan na, magulat na lang tayo, may nagliliparan na mga robot diyan tapos nakikipagtigma. Ala Gundam na yung dati. So, ganun mga sangkay, kasi yung Japan is isa sila sa may mataas na teknolohiya. India and the UK, or 10 countries. Japan is currently participating for the first time in the multinational exercise, Balikatan 26, with dito yan sa Pilipinas. 1,400 members of the Self-Defense Force, and it tested for the first time its Type 88 ground-to-surface missile system outside of Japan. Grabe. Now, Michio, security... So, ganyan po ngayon yung Japan, mga sangkay.
yung kanilang mga advanced equipment, no? Nagagamit na rin po sa mga military exercise. Halimbawa dito sa Pilipinas, nangyari po yun, yung balikatan. So nakikita na po ngayon ng buong mundo na ang Japan ay talagang malakas. At hindi po sila, biruin mo, nawala na po sila sa mga sangkay. Hindi na pinagbawalan na po sila magpalakas mula noon. Pero nanatili po sila sa top, I think top 7, kung hindi ako nagkakamali, na pinakamalakas pagdating sa militar sa buong mundo. How much more ngayon? Bigla po yung bubulusok. Dito kabado yung China. Dito kinakabahan. At alam ng China na ang Pilipinas, magagaling din po ang mga sundalo ng... Kulang lang tayo ng equipment eh. Kulang tayo ng kagamitan kasi since Ferdinand E. Marcos, nung nawala po si Ferdinand E. Marcos, wala nang nag-upgrade ng military weapons. Militar natin talagang yun lang, ang babang level. Pero ngayon mga sangkay, kahit papano, umaangat po tayo no, pagdating po sa militar. Alright, so, well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. And then, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.